Example lang ako, nung mali simula ako, alam niyo, nag-abroad ako, 25 years ako nasa Saudi. Kaya lang mali simula ako. Ang akala ko noon, kasi, bakit mali? Nung maliit kasi ako, may kapitbahay kami, si Kuya Amin. Lagi silang mayroon magsanas puro sa table. Lagi silang mayroon gano'n. Eh dahil kalaro ko yung anak niya, si Rosie, sina Rosie. Barkada ko yun, medyo close friend kami. Lagi ako doon. Gusto ko kumain yung ano nila dahil ang dami. Pag kukuha ko, pinatampan niya kumay ko ng tatay niya. Hindi yan pwede. Display yan. Display yan pala. Natatak sa isip ko. Sabi ko, pag ako'y kumita, bibili ako ng 1 kilo ng sones, kakainin ko lang. Eto na system. Then, napasok ako sa kanal ko. Big time na rin yung unang trabaho eh. Unang sweldo ko, bumili ko ng 1 kilong mansanas, 1 kilong kubas, 1 kilong lansones. Tapos naupo ako sa gilid ng kasata. Inupakan ko. Yung pala, sa ano lang pala yun. At hindi ko pala makakain pagka konti lang nakain ko sa kapatid. Yung kasi siguro ako mali. Nagtanim ako ng ingpit doon sa mga loob, sa ayaw magpapasa. Ang ginawa ko dahil ako ng mga bata, lumandaan ang mga yan, inamigay ko. Kaya sabi ko, nakapagsimula lang ako ng maganda. Nung nasa Saudi na ako, isang driver ng ibang kumpanya, niyaya ako. Sabi niya, bro, wala ka naman ginagawa, sumama mo sa amin. Merong service sa isang taguyong lugar. Eh siya ko, wala naman ginagawa eh. Doon ako unang karinig ng salita ng Diyos. At doon ko rin naranasan. Tumama sa akin yung mensahe. Ang mensahe ko, yung kay Bartimeus, yung bulan. Tapos naghapon yung pastor. Lahat, sabi niya, ng mga ginawang bulan, ng mga simula ng unang panahon, na hindi mo naranasan, lumapit ka at bubuksan ka doon sa mga no, napansin ko yung sarili ko nakaluhod sa akin. Doon lang simula ang bagong kapanahon ng buhay ko. Amen po ba? Magmula ako noon, na-enjoy ko ng basa ng Bible, nagbibigay ko ng books. Ang books ko, mahalaga ng 50,000 ang libro ko para matuto ng salita ng Diyos. Nag-i-invest ko talaga ako. Sabihin sa atin, hoy, ikaw ba nag-invest? Yun ang tunay na yaman. Eh, yung ba sa inyo, nasa mall, ang puntahan nyo, yung National Bookstore, andun lahat ng tools, lahat ng gusto mong malaman, yung mga maliit na ganyan, 5 piso lang ang isa noon. Doon kami bili, ano gusto mo? How to become rich, paano po yumaman, o bili ka ng manipis, basahin mo. Paano mag-poultry ng hipon, o ito lahat. Ng crabs, ito lahat. Eh, lagot niya yung religion na nila. Anong kaligtasan, anong kasalanan, ang maligtas, blah, blah, blah. Maninipis lang na, ganun, 5 piso ang isang. Ang dami ko niya. Pagpunta kayo sa office ka sa taas, puno. Puno na yan. Doon ang simula yung magandang simula na ginawa sa akin ng Diyos.
Dahil ang pag-uwi ko, nung pag-good na ako, hindi na ako babalik sa Middle East. Kinausap ko yung family ko. Sabi ko sa amin na ito yung tawag sa akin. Mga luluwa. So, pagsimula tayo, hindi madali yung pagsisimula namin. Bumili ko ng 2 baboy na malaki. Pinaluto ko dito sa kanilang evangelism. Ito basketball na namin nito bitbit. Nabutan pa. Nabili ko to 150,000 na. Marami pa ang pera. Naubos negosyo, sa random. Amen. So, we live in new life. Pagbagong buhay. Ngayon 20. Ang pangalawa, sikreto, ang magandang pasimanat, we need to kailangan pangalawa, sumakay tayo sa bangka ni Kristo. Amen ba? Amen ba? Sa bangka ng Diyos, walang pagluho. Amen? Iyon ang problema. Katulad kay Pedro. Tinawag siya, Pedro, sakay na! Ano sabi ni Pedro? Yes, Lord. Sasakay mo. Eh ngayon, honesty, tingnan niyo ka pala. Ilang taon ka na rito? Sa tingin mo ba nakasakay ka kayo? Kung nakasakay ka, pinagpala ka na ng todo. Eh ba? Kasi yun ang pangako mo. Pupunitin ang pera mo. Pagsulukay ka sa kanya. Pangalawang tanong, sigurado ang kaligtasan mo. Tatakbo tayo ng 2026. Baka hindi mo sigurado. O para masigurado yung salvation mo, kaligtasan mo, para makasama mo siya doon sa himig, anong gagawin? Magsimula ng bago. Sumakay tayo sa bangka ng Diyos. Dahil ang bangka ng Diyos, diretso heaven. Amen ba? Tulad ni Peter. Kahit na may bili ng misis niya, na magdala ka ng pagbayad na bla bla bla, eh walang huli. Walang dadalhin niya. Pero nung sumunod siya sa Diyos, binigyan siya ng napakaraming huli. Natugunan lahat ang pangkailangan ng misis niya. Hello! Sino gusto ko tugunan lahat ng gusto ko? You need to ride in the boat of Jesus Christ. Amen ba? Sakay na tayo. Ngayon, nakasakay na kayo eh. Ang tanong lang, are you sure your salvation? Tandaan nyo, He is coming back. Ano yung pangalan ng church sa pulo? Christ is coming. Christ is coming. Christ is coming. Are you ready? ready? Yeah. Kung nakasakay ka sa bangka ni Lord, you are ready. If not, naku, ayun po yun. Hindi tayo. Amen ba? O, yun ang ginawa ni Peter. Kailangan natin paano tayo magsimula, follow Jesus, enter Jesus into your life. Pasok natin siya. Sabi ng Revelation 3:20, ako'y kumakato sa inyong mga puso, kung ito'y inyong bubuksan, ako'y papasok. Tandaan, ang puso natin ay may pintuan. Kung ito'y inyong bubuksan, siya'y papasok.
Bakit hindi nagtatagumpay ang pagsisimula natin? Hindi bukas ang pinto ng puso ng iba. Hello? Hello? So, ngayong taon, 2026, sabihin mo sa katabi mo, buksan mo ang puso mo. Sa akin, hindi. Pasukin na naman siya. Pinapago. Open your heart. Huwag natin patigasin. Huwag natin matiin. Alam ba yung heart? Ito yung buong nagdadala sa tao. Kung ano lang ito, sa pumunta nito, siya gagawin yung isip, siya gagawin ito. Paano mo? Ako na naman. Kaya gumaganda ko yan dahil ito. Eh ngayon, pag hinati mo yan, ano yung pizza pie? Ano sino nakapitay ng pizza pie? At yan yun, yun. Ganito lang kaladikin, Lord. Yung kape, pasama rin eh. Yung servisyo, kasama rin eh. Yung pagtatago ng pera sa asawa, kasama rin eh. Hati-hati. Pero pag si Jesus kung napasok mo ng buo, ano sabi ng Corinthians 2:19? Pag binuksan mo yung puso mo sa kanya, sabi niya, hindi na sa iyo yan, sa Diyos na yan. Binili rin niya ng ano? Malaking halaga. Huwag mo lang paagod mo sa iba yan. Huwag mo lang lagyan ng portion pa. Sa mga pagsisimula ngayon 2026, sabihin mo sa katabi mo, buksan mo ang iyong puso. Siya yung isilip mo, good to Pedro. Sa talagang pagsisimula ng Pedro, kaya pinagbalak ng tagumpay. Yung Pedro sa hindi yung galing yung ginawa niya, galing yung anak buhay niya. Yung paging ay tutukoy sa kanya pamilya niya. Kaya wala akong naglilingkod ako sa Diyos na nakita na hindi pinagpala. Si Pino, merong peanut butter factory. Sita, may house and lot na maganda. Nakapapag-graduate ka ng anak. Eh, alam niyo ba yan? Tindera sa araw, tricycle driver sa gabi. Walang tulugan. Lahi niya ang pag-urek yan. Bili pa ko. Sa araw, pinta. Sa gabi, driver. Sa linggo, pastor. Ewan ba? Kaya sa akin naman bigyan kami doon. Bigyan nyo ng mga kahit na 5,000 lang sila ng balbuan. Kaya ba? Wala mo sa gano'n. Kaya ba? So, we are always a day of trouble. So, kailangan natin kung mapagsimula natin. Lahat tayo dumaan sa mga pagsubok, problema, hirapan, o wala lang. So, we need to start a new beginning. This is the year 2026. Magsimula natin tayo ng mga. Mga pakaka. Paano tayo magsisimula ng tawag ito ng bago? We need to listen to the word of God. Lagi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Makalawa, you need to open your heart and enter Jesus into your heart.
Yun ang ginawa ni Pedro. Amen. So, huwag natin pakigasin. Kaya natin sa iyo mag-flow. Alam niyo ba si Diyos, si Lord ang mag-flow sa heart mo? Meron pa peace, joy, na hindi kaya piliin na kahit anong halakang pera. At tingnan niyo yung mga politiko, ako na nagnanakaw ka. Wala ka sa sinag-joy. Trillion, alam niyo kung magkano yung nalakaw nila? 27 trillion. Ang utang lang natin, 70 trillion. Kung binayad nila yung sobra-sobra pa. Alam niyo ba tayo, 120,000, 120 million lang tayo. Yung 1 trillion, pag i-divide sa atin, meron tayong may 150 million, bawat isa. Wala kaya, 1 trillion lang. Pero ginawa nila ninakaw. Nagpabasa ko sa post, yung iba gusto-gusto kasi marunong. Ganon. Ganon kawalan niya ito. At tapos uutusan ko yung mga Pilipino, mga Lord, buwan na limandaan. Ano ba pipili limandaan? Mamalay ka nga, magdalaw ng 1,000. Sibuyas lang 200. Kamates 250. Sili 2.5. Karne 450. Alam niyo ba pag nagluto ka ng karne, ganti ka lang yung sahog. Sana pwede, ilangan na lang, lalagyan ng asin, pwede na. Why? Wrong. Maling simula. Bakit? Sinimula kasi ng tatay niya eh. Alam niyo ba yung pagnanakaw ni Nasir Marcos? 800 billion na lang ninakaw. Pero na-Guinness Book of Record na siya sa pagnanakaw niya na yan. Pero ito trillion, 27 trillion, wala pang 1 trillion ang ninakaw ng ama. Ibinili ng bahay, dalawang bahay sa New York. Yung Trump building kay Marcos yun. Nasimula ng tatay ng pagnanakaw. Ngayon, ang pinakamalaking nakaw na isa pa, yung anak ni Sandro, meron siyang ninakaw na 52 billion pesos. Nandiyo ba yung billion? 1,000 billion. Puno ito sa 1 billion ito. Kung 1 trillion, 5 ganito. Kaya sila, wala ang pera, ang ginagamit, bumili sila ng private plane, 4. Doon nila kinakagad nila ng Maryland, tinatapulan ng pera. Sa US, bumili sila ng mga sundot, yung papakit. Sa dami. Isipin mo, 45 na Manila, 3 beses 1 linggo. Ang laman ng Manila ay 40 million 1 Manila. 45. Yung 45 times 40. 45. Ha? O, 1.8 billion sa isang deliver. Tatlong deliver sa isang linggo. 4 billion. Isang linggo, 4 billion. Tatlong taon nilang ginagawa. O, linggo-linggo. 3 beses ang deliver. Ba't di mo ako sa pera? Kaya yung pera sa Pilipinas, kulang yung umiikot kasi nanakaw nila. Kaya bumagsak ang exchange, bumagsak ang banking,
Bumagsak ang health. Baksak lang. Pati pera ng health, ikuha nila. Kailangan nila. 89 billion. Ang PDIC, yung di ba pag nagkasamahan ng pera, naka-insured yun. Para kung sakaling magsara yung bangko, may magbabayad. Kinuha na nila yun, insurance na yun. 300 billion. Kaya ngayon, pag nagsara yung bangko, wala kang makukuha insurance. Kaya pag magbabago ka, kailangan limit lang. Magkano ba insurance ng bangko may 500? 1,000. 1 million. Ganun pa rin? 1 million na. Ha? 1M na. Awalin na. Lumaki na. Wala ko mga insurance. Kaya ang gagawin nyo, kung lalagpas ng 1 milyon, ang idagdag mo sa kino. Kung meron pa 1 milyon, isusobra doon sa ibang naman ito. Para meron ka insurance. Hello! Bakit nangyayari yun? Maling simula. Maling simula ng tatay, amahan ng anak, amahan ng apo. Lahat sila. Durugista lolo, durugista anak, durugista apo. Bakit? Maling simula. Kaya napakahalaga po ng tamang simula. Anong tamang simula? Ano? Follow the word of God. Pangalawa. Nakuha niyo ba? Wala niyo, alim lang to. Pang-apat. Verse 6 and 7. Ano yung verse 6 and 7? Ganoon nga, ginawa nila. Ibig sabihin, pang-apat, you need to condition your spiritual. Condition your spirit. Tumigil siya. Ang isang anak ng Diyos na kondisyon ng espiritu, katulad ni Pedro, maluwag na makakasunod sa Diyos. Maluwag na uunahin ang gawain ng Diyos kaysa sa trabaho at pera. Yun ang yan. Ewan ba? Paano ikukondisyon ng sarili sa espiritual? Kailangan mo magbasa, manalangin, at meron kang quiet time, personal na pakikipag-usap sa Diyos. Paano yun? Early in the morning. Yun yung pinakapawal mo. Yung 3, 4, 5 a.m. Gumawa ka ng quiet time, kahit 10 minutes lang. Sinisigurado ko sa inyo, kung hindi nyo nakakausap si Lord, makakausap mo. Hello? Makukondisyon ka. Pero kung wrong simula mo, hindi mo yan maranasan. Hello? Kaya yung iba, dahil para simula nila, alam nila naman ang puso mo, alam nila naman ang isip mo, alam nila ang ginagawa mo. Kaya pag sinabi ko, lumapit ka, alam mo, ganun ka, nagdudusa ka, nahirapan ka. Kita nila, wag! Kasi nakapagpisin ang puso. Hello? Tumigil. Pagkondisyon ang puso mo sa Diyos, ipakikita niya ano ang dapat mong gawin sa loob ng kamay mo. Amen! Ipakikita niya ano ang magiging pagkatumpay na hanap buhay mo. Ipakikita niya paano gawin buo ang pamilya mo. Pakikita niya kung paano niya pagtapusin ang pag-aaral ang mga anak mo. You need to condition your spirit. Amen? Kasi pag hindi talaga yan, alam niya yung spirit is sa power. Kapangyarihan ko. Ito yung wala sa tao, kaya nga pag may sakit, takot ka mo na Lord in Jesus' name, heal the sick! Pagkakas!
the Spirit. Lagnat lang. Nausok lang. Ano yung usok? Bad spirit nun. Pag may usok, sabihin mo lang sa mata, in Jesus' name, get out! Bad spirit! Wala kang karapatan sa mata mo. Mawala yan. Huwag mo titilan. Hello! We need a new vision. This year, 2026. To change our life. Change our situation. Change our home. Bago natin yung dati walang pag-asa, walang pag-asa. Yung dati mahirap kaya yung hindi nagtatagumpay, magtatagumpay. Shout amen! Last, this year 2026, our new beginning, the challenge of the Lord is start a new life. Sabi yun, start a new life. Kailangan natin maghanda. Bakit kailangan natin magbukas ang bagong panagalaan ng ating buhay? Kasi ito yung plano ng Diyos. He's the God's plan. Ano yung plano ni Pedro? Mangisda. Ano plano ni Lord? Mangisda ng tao. And ba? Yung God's plan po. Pagtagal tayo ng tao. Yun po yung pinaka-number one para tayo pagpalain sa the year 2026. And po ba? Sabihin sa kapatid, know your the God's plan. Alamin natin ang plano ng Diyos. And ba? Iba, mahilig sa isda paglinggo kasi maraming kita Magpintaw muna ako. Saka na yung selfies. Pag Biyernes naman, maraming labahin Saka na ako. Inuuna yung isda kaysa mangisda ng tao. Verse 11, ngayon ano ang ginawa ng magandang magsisimula ng new beginning ni Peter? Ano ang sabi niya? Nang may pabila nila ang papasok, pag iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. The importance of our new beginning for our success is to follow Jesus. Kasunod po sa Panginoon. Unahin natin ang pagsakay sa pagpana ng Diyos. Kaya kung gusto natin ang magandang panunod, ngayon po umaga tayo ito ngayon. At nagyaya niya po ang Diyos na lahat ng tayo gusto makaranas ng magandang katulad, ng magandang buhay, magandang pangarap, lusugan, pagkukulot-kulot ng pamilya, maayos na ang buhay, maayos na huli. Open heart. Buksan mo yung puso. Pasukin natin si Jesus. Pasakayin natin siya. Sumakay po tayo sa pagkanya ngayong umaga. Aminin natin, Lord, nagkulang ako ng 2025. Lord, nasunod ko yung sarili ko doon. Mali yung aking pagkulang. Pero ngayon o Diyos, taong papasok, gusto ko pong magsimula ang bagong magsimula. Kakalang magbala ng aming pagkulang. Are you blessed? Like,
and subscribe. Thank you. God bless.